Magandang araw. Tumungo naman tayo ngayon sa iba pang example ng deflection ng beam natin. So, gumamit naman tayo ngayon ng iba pang mga klase ng mga statically determinate beams like si overhanging tsaka si cantilever beam natin. Okay? So, umpisa muna natin sa may overhanging beam. Given yung reaction natin, pero naka-round off siya. So, expect natin na magkakaroon tayo ng discrepancy sa ating mga sagot. Okay? Ang hinahanap sa atin dito ay yung maximum deflection daw ng ating overhanging beam. So, kailangan natin alamin sa ba pinaka magde-deflect sa overhanging beam natin dyan. Okay? So, meron tayong nagturo, meron tayong double integration method, and meron tayong error moment method. So, gagamitin natin yung dalawa para makuha natin yung ating Ymax. Okay? Umpisa muna natin sa ating double integration method. Sa double integration method, nag-moment tayo mula sa kaliwa, pupunta sa pinakakanan natin. Okay? So, lahat ng ating mga forces ay minomoment natin sa may pinakakanan part ng ating beam. Okay? So, para gawin yun, meron tayong y double prime equals to negative 100. Ito yun. Dahil nga, contact ako sa ikot niya. Then, x ang distance niya mula kaliwa pupunta sa x natin. Then, meron tayong 91.67, yung reaction natin sa may b. Then, x minus 2. Bakit x minus 2? Kasi nga, ito yung buo nating x, nandito lang siya. Or 2 meters siya from the left natin. So, bawas natin itong 2 meters natin ito. Kaya meron tayong x minus 2 dyan. Then, meron tayong couple na kung saan minus 5 tayo kasi nga mula kaliwa, mayroon pa siyang 5 na distance mula sa x natin. Then, nakalagay siya sa 0. Bakit nakalagay sa 0? Kasi nga, moment na siya, so di niya na kailangan ng distance pa. At nilagay lang naman natin to kasi nga, kung nasa may kalawang side pa tayo ng points natin, hindi pa natin papansinin yung ating 50 natin. Kaya naala po ba sa ating Macaulay's bracket? In-indicate niya na kapag negative sign, yung ating nakuha sa loob ng ating bracket ay automatic ay hindi siya nag-exist o zero yung ating nasa loob ng pointed bracket na to. So, sabihin damay yung buong term, cancel yung buong term natin. Okay? So, kapag nasa kaliwa pa ng points natin, yung hinarap natin ng deflection or angle, automatic wala pa itong negativity natin na to. Kasi nga, hindi pa siya nag-exist kasi nga, negative yung nasa may loob natin na to. Pero once na nasa kanan na siya, or nandito siya sa may isang points natin, idadamay na natin siya. Okay? Kasi nga, regardless ng direction, kasi nga regardless ng direction, nandun yung ating couple. Okay? Then plus sign ng 158.33 para dito. Then x minus 8 kasi nga 8 na yung distance niya mula sa may kaliwa natin. Okay? Kung napapansin nyo, yung 150 hindi ko na sinasama kasi nga nasa dulo na siya. And kahit anong mangyari, kung dami mo siya, kung dito tayo mag-moment sa may dulo, wala siyang distance. So kung wala siyang distance, wala siyang magiging bearing sa magiging sagot natin. Kasi magiging automatic lang siya equal sa may 0. Okay, ganun din sa ating couple. Kasi mamaya, kapag tayo ay nag-integrate na para makuha si slope and si mag-integrate ka pa ulit para makuha natin si y, hindi na siya makukuha or wala nang tayong bearing sa kanila kasi kapag nasa dulo ka na, automatic 0 na yung magiging sagot nila. So parang wala siya magiging ambag sa pagkuha natin ng ating pinaka-equation. So ito yung ating first integration o ating slope equation. Then second integration para naman sa ating deflection equation. Okay? So, ginagawa lang natin dyan, nag lang tayo ng 1 sa ating exponent, then nag-divide lang natin yung ating bagay exponents sa ating pinaka-terms natin. So, sa pag-compute ng ating C1 tsaka ng ating C2, kailangan lang tandaan yung ating boundary condition na kung saan sa lahat ng supports natin, mapa-roller man yan, hinge or fixed end, automatic ang y mo equals to may 0. Kailangan mo lang alamin ay nasan ba ang kanilang location mula sa pinaka-kaliwa natin. Okay, so mula sa kaliwa, itong ating roller, umpisa natin sa roller natin, ang x mo equals to may 2. Okay, bakit 2? Kasi nga mula kaliwa, 2 ang distance mo dyan. X mo equals to 2, y mo equals to may 0. So, sasabak mo siya sa buong equation natin. Okay? Then, wag lang kalimutan si Macaulay na dahil nga nag-negative sign to sa loob, hindi natin siya isasama sa ating computation. Okay? So, meron kang 2C1 plus C2 dito. Then, itong nasa kaliwa, dahil nga pasok naman siya sa banga or pasok naman ang condition natin Macaulay, idadami natin sila. Pero ito, kahit di mo nasama sa iyong computation. Bakit? Kasi nga 2 minus 2 naman na tayo dyan. Okay, so ito na lang nilagay natin at ito transposean siya sa may kabila. Kabila, okay lang. Kasi nga, y mo na equal sa may 0. So, magpa-positive lang yung magiging sagot mo dito, which is si 133.333. At bakit ko siya tinranspose? Kasi input natin sa ating mode 5.1 ay kailangan standard equation tayo. Meaning, kailangan nakahiwala yung ating constant. Okay? Then pangalawa, meron tayong hinge naman dyan. So, x mo dyan ay 8, ang y mo naman ay 0. So, sa ating third equation, lahat magagamit mo. Okay? Ito na lang, cancel. Kasi nga, 8 minus 8 naman na siya. Pero meron kang AC1 plus C2, then equals mo siya sa may constant natin. O ito,
Nung nakuha mo dito, then palitan mo ng sign kasi nga ililipat mo siya sa may kabila natin dyan. Okay? Input mo sa iyong calculator, makuha mo si C1 at si C2. Then pwede mo ngayon siya salpak sa ating pinaka-equation para sa pagkuha ng slope, pagkuha nating deflection. Okay? Tandaan lang na sa y natin, kapag nakukuha ng negative sign, ibig sabihin, yung ating deflection ay pababa. Samantalang kapag nakukuha ng deflection na positive, ang deflection mo naman ay pa taas naman. Okay? Para sa slope naman, kung nakuha ka negative, automatic yan, yung slope, ang rotation mo ay pa clockwise. Then kapag positive, ang rotation mo naman ay counterclockwise. Okay, recall lang natin. So, pwede natin ngayon makuha yung maximum deflection. Pero bago yun, tungo tayo muna sa ating mga kailangan tandaan para di na tayo paulit-ulit na nagko-compute ng ating C1 at C2 natin. Tandaan ninyo, kapag ang support ninyo ay nasa may kalawang side, automatic, ang C2 ninyo ay equals na sa may 0. Kasi ninyo, kada nagsasolve tayo, laging C2 ay equals sa may 0. So, di nyo na kailangan pang computein yung pinaka-value niya. Okay? Then, samantalang then, papasin nyo, ganun din sa ating fixed support ng C2 mo rin ay equal sa 0 kasi nga nasa pinakaliwa yung ating support. Okay? Then maliban ba dyan sa ating fixed support, ang C1 mo rin ay equal sa may 0 din. Kasi nga, di ba ang C1 mo, nakuha mo siya sa ating Y prime. Kasi sabi natin, ang slope mo sa iyong fixed support ay 0. Maga naka-horizontal lamang siya. Hindi siya magde-deflect agad. Magbubuo muna siya ng angle na equal sa may 0. Kaya ang C1 mo dyan, kung mapapansin nyo, ay equal lang din yan sa may 0 natin. Okay, so ayan, tandaan lang natin yan para di tayo laging nagko-compute ng C1 at C2 natin. Kasi kung halimbawa ang support mo ay nasa may, di nasa dulo, or wala sa leftmost part natin, automatic yan, may makuha tayong values ng C1 at saka C2 natin tulad ng example natin nito. So tungo ngayon tayo ngayon sa pag-compute ng ating maximum deflection. Sabi natin, ang maximum deflection ay makuha mo lang doon sa may maxima at minimum curve natin na kung saan dapat ang slope mo ay mag-equal sa may 0. So tutungo tayo sa second equation natin o yung ating slope equation na kailangan na-equate siya sa may 0 natin. Pero this time, hindi tayo pwedeng basta-basta is gamitin natin lahat. Kasi lahat na yan ay para lang sa DE natin. Okay, bakit? Kasi nga, kailangan per segment, halimbawa sa AB natin, kailangan mo-satisfy niya na makuha mong X ay within 0 to 2 meters lamang. Meaning mula kaliwa hanggang sa dulo lang ng B natin. Meaning mula A hanggang sa B lang natin na to. Okay? Then, kung sa B na naman tayo, kailangan makuha natin ang value ng segment ay from 2, dahil ito lang mula kaliwa, 2 meters to. Then sa C, 5 meters na yan mula sa pinakakaliwa natin. Okay, kaya 2 to 5 lamang yan. Then C to D, 5 to 8. Then D to E, 8 to 10 meters tayo. Per segment natin, meron nawawala or may nadagdag lang na terms natin. Kasi nga, ayun nga kay Macaulay, hindi nag-exist yung ating term kung ang expression sa loob ng ating parenthesis or ng ating pointed bracket ay nagne-negative. So, papasin ninyo, sa ating X na nakuha mula sa ating mga segment, maraming pasok sa ating mga beam, di ba? Sa leg ng ating beam, meron ng 4.2, 5.2, 5.1, saka 6.1 natin. Pero hindi lahat yan papakita ng deflection ating beam. Bakit? Kasi nga, hindi sila pasok sa segment ng ating mga range. So, sino naman dyan pasok sa ating range? Meron tayo dyan na 5.181. Kumbaga siya lang yung naging curve natin sa loob ng ating beam. That is, hindi ka makakabuo ng curve dyan or ng curve is either downward or upward natin. Okay? So, alamin natin paano ba magiging curve natin dyan. So, gawin natin, si 5.181, isalpak natin sa third equation natin. Then, huwag kalimutan na meron tayong term na hindi pasok o hindi natin dapat gamitin kasi nga magne-negative siya sa may loob natin. Okay? So, ayan, isalpak niyo yan. Kasama na rin dito yung x natin. Sorry, hindi ko nasama. Yung 5.181 dyan. So, makukuha mo dyan yung y mo na equal sa may 1129.491 kilonewton cubic meter. Saka mo ngayon i-divide si EI natin. So, kailangan siya i-multiply sa 1,000 cube kasi nga tayo naka-meter dito. So, kailangan siya i-convert sa millimeter para cancel lahat ng ating mga unit and matitira na lang ay si millimeter natin. Mapasin nyo dyan, anong ating sign? Meron tayong positive dyan. Ibig sabihin, yung ating curve ay pa taas dyan. Then, walang ibang curve dyan, maliban lang dito. Kasi nga, slope equation, isa lang yung tumama doon sa ating segment or isa lang yung pasok doon sa ating mga segment. Okay? So, ayan lang yung ating magiging itsura ng ating pinaka-curve natin. Walang ibang naka-deflect dyan. Okay? Pero ang tanong, sir, ito na ba yung ating Y-max? Hindi pa. Bakit? Kasi mapapansin nyo sa ating overhanging beam, bumababa pa rin naman yung ating beam dyan sa may dulong part ng ating beam natin. So, kailangan i-check natin kung tama ba or mas malaki ba yung deflection ng beam natin sa dulo kaysa dun sa nakuha natin na value sa
dikit ng span natin. Okay, so paano gagawin yan? Kailangan mo ngayon, substitute si x equals sa may 0 o yung sa pinaka-umpisa ng ating beam natin. Substitute mo yan, cancel lang itong mga to, makuha mo si x na, makuha mo si y natin na equals sa negative 54.721. So tama, negative kasi nga nasa baba siya. Pero mabasin ninyo, mas malaki siya kumpara sa ating nakuha ang value, which is 37.65. Kumpara mo sa 54.721. So, ayun, regardless ng sign, mas malaki itong 54.721 natin. So, mas malaki siya. So, hindi siya yung possible na Y-max natin. Pero di pa yan, di ba? Mayroon pa kasi tayo possible na Y-max na may dulong side ng beam natin, which is dito naman tayo. So, salpak mo yan. Yung sa third equation natin, si 10, kasi nga mula kaliwa, 10 meters tayo. Salpak mo yan, makuha tayo ng negative 67.496. So, mas mababa siya kumpara dun sa ating nakuha sa may pinaka-umpisa natin. So yung pinaka-Y-max natin ay negative 67.496 millimeters pala. Hindi si 37 something dito. Okay? Kasi nga, mas malaki pa rin yung binaba doon sa may dulo natin. Kailangan double check pa natin yung deflection sa pinakadulong part natin. Kung meron man tayo naka-overhanging. Dahil kung simply supported lang man yan, kung ano man makuha mo dito, ayun yung makuha mo na Y-max natin. Ay na-overhang tayo dito. So, double check natin sa magkabilang dulo kung sino ba mas malaki talaga sa nila. At the same time, kung meron naman tayo dito na makuha na maraming pasok dyan sa ating segment natin, halimbawa dito mayroon ako ng 1 point something or 3 point something, double check natin sino may pinakamalaking deflection sa kanila. Kasi halimbawa, kasi kung maraming pasok dyan, ibig sabihin marami lang tayo na naka-curve dyan. So yun lang para sa ating double integration method. So tungo naman tayo ngayon sa ating area moment method na kung saan ang gagamitin na natin ay theorem 2 natin or yung deviation from point B to tangent line A natin. Kung saan ang gagawin mo lang ay mag 1 over E ka lang, multiply mo lang sa area ng A to B or yung gitna ng ating dalawang point. Then kunin mo lang yung centroid o distance ng centroid mo mula sa may point B natin. Kumbaga para madaling tandaan, kung ano yung point mo, doon ka lang mag-moment. Okay? Then tandaan din natin na kung nasaan yung ating curve with respect sa ating tangent, ay yung magiging sign niya. So huwag kayong magugulat na bakit negative, bakit positive. Kasi kapag ang tangent line mo, nasa baba niya si curve natin, negative yung makuha natin na sagot. Pero kapag ang tangent line mo, nasa taas niya si ating curve, positive yung makuha niya natin na sagot dyan. Okay? So, using area moment method, kailangan natin gawin ay makabuo tayo ng triangle dito, kung naalala natin. Okay? So, paano tayo makagawa ng triangle? Makakabuo tayo ng triangle gamit lang yung mga tangent lines ng support natin. So, pipilian tayo sa dalawa. Isa dito, sa roller o sa may hinge natin. Nasa may ating Y-max, di ba nasa may point E natin? Para makagawa tayo ng triangle, ang kailangan natin gawin ay gawa tayo ng tangent line mula sa roller natin. Okay, so ayan. Kita nyo? So, makakabuo tayo ng triangle dyan. Then, gawin natin, doon natin yung point, yung distance ng point E to tangent line B, na tinatawag natin na T sub E over B o deviation ng point E sa ating tangent line B. Then, ibawasan natin tong Y sub E natin. Bakit ibabawas? Kasi nga, bumubuo tayo ng triangle dyan. Para magawa yun, kailangan ibawas si Y sub E natin. Then, para makuha tayong pangalawang triangle, kunin natin yung deviation from point D pumunta sa tangent B natin. Sir, bakit mo ginawa yan? Para makagawa nga tayo ng similar triangle. Kasi si T sub E over B at si T sub D over B, kaya natin makompute. Kumbaga, kaya natin makuha yung value niya. At dito makuha yung hinahanap natin na Y sub E natin. Okay, so paano natin makuha yung ano niyan? Yung ating similar triangle. So, yung kabuuan, meron kang Y sub E over B. May sa Y sub E, ito, over mo sa pinaka-base niya, which is 8, equals mo dun sa may maliit na triangle natin, which is T sub D over B, over mo sa may 6 natin. So, makuha mo na yun si Y sub E natin. Okay, so, kukunan ngayon si T sub D over B siya si T sub E over B. So, paano gagawin natin yan? Gagawa tayo ng moment diagram by parts natin. Okay? Pero paano yun? Sir, paano pag ganito? Halimbawa, namali ako ng pag-drawing. Imbis na nakapalukot, nakapangiti ang aking naging nakuha deflection. Parehas lang yan. Parehas lang din na makuha mo silang dalawa gamit yung ating formula kanina. Kasi nga, parang biniliktad mo lang yung ating triangle natin. So, same pa rin makukuha natin dyan. Okay, so huwag kayong mag-worry. So, ngayon, tumungo tayo sa ating moment diagram by parts naman. So, para makuha yung moment diagram by parts, kailangan meron tayong reference. First na dapat mag-reference. Okay lang kayo sa mag-reference. Basta, madadalian kayo. Sabi mo sa A, sa B, sa C, or sa D, o kaya man sa E, pwede lahat yan. Basta nga, madadalian kayo. Pero dito, papakita ko, meron akong dalawang
ni-reference. So, dito nag-reference ako sa may point B natin. Meaning lahat ng aking mga points ay patungo doon sa aking point B na reference. So, umpisa ko kay point D. So, si 949.98, sino yan? Ayan, si 158.33 na multiply ko sa 6 kasi nga, nagmo-moment ako sa may B natin. Okay, so, ayun, nagmo-moment ka lang. Kumbaga, di ba ang point load, kapag nag-moment ka, sa moment diagram mo ay magiging triangle siya dito sa ating pagdating niya sa may point B natin. Okay? Then, si negative 1, 2, ito naman si ating 150. So, 150 times mo sa may 8 naman. Kasi nga, nag-moment ka sa may point B. Then, next, meron tayong couple ng 50 dyan, 50 dyan. Sir, ang tanong, bakit ito counterclockwise? Bakit ito naging positive? Ito counterclockwise din, ito naging positive. Ito 150 clockwise naging negative. Ano ba ang natatandaan po natin sa ating moment diagram? Ano ang ating conventional? Lagi tayo nagmo-moment papunta sa may kalawang side natin. Tama ba? Ibig sabihin, kapag nag-moment ka sa may kanang side, ano kailangan mong gawin? Kailangan natin palitan yung ating sign. So kung halimbawa ito, counterclockwise, kailangan palitan mo sign yan. Kasi nga, sa may kanang side siya ng B natin. Okay? Then ito rin, counterclockwise, kaya kailangan palitan mo sign niya, magiging positive siya. Then yung 50 natin, clockwise, kailangan niya maging negative kasi nga, nasa may kanang side siya. Okay? So pagdating dito sa may ating 100 kN, counterclockwise siya, at dahil nasa may kaliwa na siya ng ating point B, hindi mo na kailangan palitan yung sign niya. So, 100 times mo sa 2, makakakuha ka na negative 200 dyan. Or mas madaling tandaan, na kapag pababa ka, automatic negative yung magiging sign niya. Then, kapag upward, positive lagi yung sign niya. Ito lang tayo magkakatalo sa ating couple. Na kailangan talaga magbaliktad pag nasa may kanang side siya na ating reference. Okay? So, ayun na. Pwede tayo ngayon mag-moment ulit. Sir, nag-moment ka na. Bakit mag-moment ka pa ulit? Okay, nag-moment tayo sa ating load diagram para makuha natin yung moment diagram by parts natin. Ngayon naman, mag-moment naman tayo sa ating moment diagram para makuha si deviation natin. Okay, kumbaga nag-moment, dalawang beses ka nag-moment. Una sa load diagram, pangalawa dito sa ating moment diagram. Okay? So, moment natin sila lahat saan? Doon sa may point na kinoconsider natin. Okay? Kay point D. Okay? Lagi lang doon sa point na or nasa may kaliwa natin. Doon tayo mag-moment. Pero hanggang saan sa i-moment natin? Lahat ba sila i-moment natin? Hindi. Sino lang? Doon lang sa may pagitan ng dalawang point at line natin ito. Which is si D, siya kasi B natin. So, ito lang yan. Si B, saka si D. So, tanggal to. Hindi mo kailangan pasinin yan. Pati na rin ito. So, ito lang rectangle, triangle, at itong trapezoid. So, bakit naging trapezoid yan? Kasi nga, pinutol natin, hindi natin kailangan i-consider yung sa may DE natin. So, kailangan makuha ko sino? Makuha yung height nito. Yung nasa may D natin na ito. Paano makuha yan? Kailangan mong gawin, 150, multiply mo lang sa 2, meron ka negative 300 dyan. Okay? So, meron ka apat na shape dyan. 50 times mo sa 3, kasi nga rectangle yan, times mo sa 1 half ng 3. Bakit 1 half ng 3? Kasi nga, ayun yung center ng ating rectangle, plus mo sa 3, kasi nga nagmo-moment ka sa may D natin. Okay? Then plus triangle mo, 1 half base times height times 2/3. Bakit 2/3? Dahil ito yung ating patusok. Then wala kang naka-plus dyan kasi nga yung pinakadulo ng ating triangle and then dito sa may point D natin. Okay? Then minus 300. Ano yung minus 300 na yan? Ito yun. 300 times 6 yung ating rectangle. Then 6/2 lang mang yan. Wala kang kailangan i-add yan. Then minus mo sa 1 half, 900 times 6. Sir, nasaan si 900? 1 to 2. Kasi nga, dahil nga, malaki yung trapezoid dyan, at ginamit mo na yung rectangle mo dito, kailangan makuha mo yung height mo dyan. So, paano makuha height mo dyan? 1, 2, minus mo sa 300, meron ka 900 dyan. Okay, so 1 half ng 900 times mo sa 6, then 2/3 ka lang ulit dyan ng 6 natin. So, makuha mo si C sub D over B over EI. Okay, so di ko muna iyan si EI para di masyado makalat. Para at least aware tayo kung saan tayo magkakamali mamaya. Kung meron man tayo pagkakamali. Okay? Then next, meron tayong T sub E over B. So, ano naman ngayon yung gagamitin natin? Kanina, D to B, di ba? Or B to D ang ginamit natin. Dito ngayon, ang gagamitin natin ay si E to B naman. So, from B to E tayo. Okay? So, buo na yung triangle natin, di ba? Hindi natin kailangan pa i-consider yung rectangle na part na ito. Kasi nga, buo na yung triangle natin. Kaya, nabawasan na isa yung ating shape na kailangan i-consider dito. Same time, hindi tayo ngayon mag-moment sa D. Kasi kanya sa D tayo nag-moment, di ba? Ngayon sa may E na. Kasi nga, ayun yung ating point dyan. Okay? So, moment tayo sa may E ngayon. Kaya, ang nangyari, imbis na plus 3,
plus 5 na tayo kasi nadagdagan ng distance yung ating rectangle doon sa E natin. So, plus 2 tayo dyan. Then, dito sa ating triangle, imbes na 2/3 of 6 lang, nagkaroon ka ng plus 2 dyan. Kasi nga, hanggang sa E na tayo mag-moment. Okay? Then, minus 1/2. Ano 1/2 na yan? Itong triangle na buo na to. So, 1/2 ka ng 1, 2 times mo sa 8 times mo sa 2/3 ng 8 natin. Yung kabuuan na ng triangle na ang hinahanap natin dyan. So, makuha mo na C sub E over B, makuha mo itong value natin na to. Okay? So, ayan yung pag nag-reference tayo sa may point B natin. Okay, sir. Paano pag nag-reference sa point D? Para sa rin tayo makuha ng sagot. Sabi ko kanina, para sa tayo makuha ng sagot. Depende nga lang kung saan kayo madadalian na pagre-reference. Okay? So dito, mag-moment nga ako sa may point D. Meaning, lahat na nasa kaliwa ko, halimbawa si 550.02 na yan, nanggaling yan kay 91.67, multiply ko lang sa 6, kaya nakuha ko yan. Okay? Then, 100 times 8, kaya meron ka negative 800. Then, ito, si 150 mo, nasa kanan, kahit clockwise nga yan, mag-negative yan, kasi nga, nasa kanan tayo nag-moment. So, 150 times 2. Then, itong couple mo ngayon, kasi nga, nasa may kalawang side na siya ng point D natin. Okay? So, ayan yung ating pinaka-moment diagram dyan. Okay? So, tandaan niyo lang yung shape na mabubuo natin. Kapag point load, triangle siya. Kapag couple, tayo ay rectangle. Kapag tayo naman ay may UDL, tayo ay nakaparabola naman. Okay? Huwag kakalimutan, yung parabola. Kapag positive, upward. Kapag negative, downward naman siya. Basta lagi yung area niya ay one-third lang ng base times height natin. So, kung gusto niyo makakita ng example, meron tayo sa may previous video natin. Tandaan lang na lagi, papunta lahat sila sa may kung saan tayo nagre-reference. Kung saan yung starting point nila, doon sila magsimula, then paangat sila patungo sa ating reference. Okay? Hindi pwedeng, ito yung reference mo hindi, pero doon ka pumunta sa may A natin. Okay? So, ulitin natin lang ulit, si T sub D over B, na kung saan nga, B to D lang tayo dyan. So, dito naman naputol yung ating triangle, so kailangan makuha ko yung height dito, which is si negative 200. Tama ba? 100 times 2, negative 200 tayo dyan. Ngayon, sabi ko kanina, sa deviation natin, ibig sa load diagram tayo mag-moment, doon na tayo ngayon sa may moment diagram ngayon mag-moment. Okay? So, man tayo mahanap ng 550 dyan, multiply mo sa 6, then 1/3 ng 6 tayo. Bakit 1/3 ng 6? Kasi nga sa may D tayo nagmo-moment. Then, papasin nyo, yung mataas sa part ng triangle natin, doon magmumula yung ating 1/3. So, 1/3 ng 6 tayo dyan. Then, minus mo sa 200, yung ang ating rectangular part, times mo sa 6, times mo sa may 1/2 ng 6 natin. Then, minus mo sa may 600. Saan nakuha 600? Yung 800 mo, minus mo sa 200, meron kang 600 dyan. Okay, kasi nga, binawas mo yung height ng 200 natin dito. Kasi nga, ang buo nito, 800, yung minus mo si 200, meron kang 600 dyan. Okay, then 1/3 lang ulit siya kasi nga yung pinaka-height niya ng triangle natin ay nasa kadikit na mismo sa point din natin. Kung dito siya, kung nandito yung ating reference, 2/3 yan. Pero dahil nasa may point din tayo, yung pinaka-height niya, 1/3 tayo dyan. Then, doon tayo sa may negative 50. Times 3, times mo sa 1/2 ng 1/2 lang. Okay? Hindi natin sasama to, si DE, saka si AB natin. Kasi nga, dito bilang ang ating consider na points and tangent line. Okay? So, makuha mo dyan si negative 4124.88 over EI. Okay? Then next, meron tayo naman sa T sub B over B natin. Mapasin nyo, sobrang haba, di ba? Kasi nga, ano nangyari? Kasi gagamitin pa rin natin ating trapezoid kasi nga, di siya nabuo dahil nga B to E tayo, di ba? E to B. B to E yung ating gagamitin na moment diagram. Nadadagan pa tayo ng an additional triangle dito. Kaya, sobrang haba talaga ng ating magiging equation diyan. Di ba? Kasi basin ninyo, na sila di ba nakatungo na sa D? So, ang mangyayari lang dito, mag-plus 2 na lang tayo sa kanila, then, dadagdagan tayo ng triangle dito. Ito, si 1/2 300 times 2 times mo sa may 2/3 ng 2 natin. 2/3, bakit 2/3? Kasi ngayon patusok mo, doon siya malapit sa E natin. So, medyo mahaba-haba siya kumpara sa kanina natin. So, ayun nga, pipili na lang kayo, tingin nyo ay makakabuti or makakapagpadali na buhay ninyo. Kasi ang ending yan, parehas pa rin tayo na magiging sagot dyan. Siguro kung napansin nyo, ano lang, meron ng discrepancy. Bakit nga? Dahil nga naka-round off yung ating reaction, magkakaroon talaga tayo ng discrepancy dyan. So, nakuha na lang si T sub D over B siya kasi T sub B over B. So, bali na tayong pumunta ngayon sa ating solution kanina. Na kailangan mo lang i-limitan ang ating similar triangle. Okay? So, isalpak mo lang sila. Shift solve lang, makuha natin si negative 2024.92. Then, over mo sa EI. Then, 1,000 cube kasi nga kung convert natin si cubic meter. Then, makuha natin sagot natin 67.497. So, positive siya. Dito sa error moment, regardless sign ng sign. Kasi nga, yung sign ng ating deviation ay nakadepende sa ating
reference. Kaya nga dito, mapapansin nyo, yung negative, dinesquare din natin. Positive na yung mga deviation natin kasi nga, ang consider natin dito ay yung shape na ng ating sinimula triangle. Diba nga sa mga side, wala tayong negative. So, didisregard natin yung side niya para di makapekto sa pinaka sagot natin. So, ay lang yun para sa ating area moment method. Para mahaba sa ating area moment method tsaka sa double integration method. Ang disadvantage lang na ating area moment method ay kada point, kailangan gumamit ka ng similar triangle or gumamit ka pa ng dalawang deviation para lang makuha yung value niya. Samantalang sa double integration method, kailangan mo lang makuha yung pinaka-equation natin, yung ating deflection method, saka yung ating slope equation, and then pwede mo na makuha yung deflection at any point ng ating beam. Ito, yung kukunin natin yung ating deflection sa may gitna part natin, yung gitna na ating uh, gitna ng ating dalawang support. So gagamit ka ulit diyan ng similar triangle. So pag gamit ng similar triangle, kailan mo lang gawin, gagamitin mo lang ulit yung ating tangents kanina. Pero this time, yung ating nasa loob ay hindi na kailangan ipag-minus, kundi kailangan mo na silang ipag-add ngayon. At the same time, ibig na sila may pinakamalaking part ng triangle, sila ngayon yung mas maliit na ngayon. Sa atin ngayon dyan, yung T sub D over B mo, siya ngayon na-cover sa 6 o yung length ng triangle natin, equals loob si T sub C over B plus mo sa may Y sub C over naman ngayon siya sa may 3 natin ngayon. Then, ganun sa kabila. Then, so, mangyari dyan ay magkabit na lang yung ating reference. Imbis na naka-over B tayo, dito ay naka-over D na. Bakit? Kasi nga, nag-iba tayo ng tangent line na ginagamit. Okay? So, T sub B over D over 6 pa rin. Then, equals mo sa may T sub C over D plus Y sub C over sa may 3 meters natin. Okay? So, ayan yung sa ating pag simply supported or within two supports yung ating deflection. Okay? So, formula lang din naman yan. Sa mga pinaka-okay na gamitin sa ating area moment method. So, pinakamadaling gamitin yan kung tayo ay naka-cantilever beam. Okay? Bakit? Kasi nga sa cantilever beam, papasin nyo, sabi nga natin, yung ating y prime or yung ating slope ay equal sa may 0. Ibig sabihin, yung tangent line mo dyan ay naka-horizontal na agad. Meaning, kahit sa anong point ng ating deflection, basta i-reference mo lang sa tangent line ng ating tangent line A, yung mismong deviation mo na, siya na yung ating mismong deflection. Okay? Halimbawa, ito, yung T sub B over A, di ba? Mula sa point B, papunta sa may tangent line A, ayun na mismo yung ating deflection. So, kung ano man makompute mo dyan, ayun na yung ating deflection sa may B natin. Okay? Baga, di mo na kailangan makomputin yung ating reaction sa may support. Lalo na kung isa lang naman yung load mo. Di mo na kailangan silang komputin. So, kailangan mo lang i-reference yung load mo doon sa may fix natin para di na sila mandamay. Okay, then, ayun. Makuha mo na si Y sabi natin. O kaya mas sa maximum deflection mo. Di ba, naka-reference ka sa may A lang para makasilang ating support. So, ito lang solution mo. Pwede mo na makuha yung ating maximum deflection. Okay, so yun, kailangan mo lang gawin pag-moment ng dalawang beses. Moment ka pupunta sa A, then nag-moment ka pupunta sa C para makuha mo yung ating sagot dito. Okay po? So, ayun lang yung para sa supplementary problem ng ating double integration method tsaka ng area moment